basta-bastang investment ang pagkakaroon ng isang bahay. Hindi nagtatapos ang responsibilidad natin dito oras na maipatayo natin ito from the ground up. Dahil ang totoong challenge ay nasa kung paano natin pananatiliin itong maganda, maayos at syempre in tip-top condition. 19 years nagtrabaho bilang isang seaman si Mang Rolando. Sa tagal niya overseas, nagawa niyang mamuhunan at makapagpatayo ng isang bahay. Noong nagbabarko pa po ako, pinapagawa ko na ito. Sa sibag para papuwi ko, mayroong bahay ng pamilya ko. Pero ang sanay dream home, nagmistulang isang nightmare. Nag-iisa lang kasi sa buhay si Mang Rolando. Sa tuwing umaalis siya ng bansa, walang umaasikaso sa kanyang bahay. Minsan natulo, hindi may iwasan tulo dahil sa tagal ng taon ng 1999 pa. Minsan, sige, agad ako, tatagpian ko ng konti sa ibabaw para lang hindi tumulo. Gaya ng isang kotse, kinakailangan ng ating bahay ng regular maintenance at pag-alaga. Kung ihahalin tulad dito sa mileage at usage ng sasakyan, ang bahay ay nakararanas din ng wear and tear dahil sa katandaan. Kaya naman kinakailangan din ito ng regular and yearly maintenance para masiguro na palaging komportable at livable ang ating bahay. Ang house maintenance is importante sa isang bahay because it increases yung lifespan ng ating tirahan. Kapag well-maintained yung bahay, for the structural components, mas safe siya kasi nababantayan mabuti yung bahay. While a home will naturally deteriorate over time without proper maintenance, nakakadagdag din sa mabilis na pagkasira nito ang improper planning and use of poor quality materials. Pero bukod doon, ano pa nga ba ang mga dahilan kung bakit nasisira at nagde-deteriorate ang ating tahanan? One thing is yung weather natin. Pag sobrang init, nagkakaroon tayo ng humidity sa loob. Pag heavy rains o pag umuulan, nagkakaroon tayo ng leakages. Medyo masakit sa ulo yung pagkakaroon ng leakages sa bahay because naapektuhan niya yung structural components. Meron tayo doon mga bakal, nagkakaroon ng corrosion. Kapag umuulan, syempre nabubukbok niya yung mga kahoy. So, yung mga doors natin and etc. nabubulok. Aside from the climate or the weather natin, yung mga movements din ng mga lands. For example, nagkaroon tayo ng earthquake, gagalaw yung flooring natin, so nagkakaroon tayo ng pop-up na tiles and etc. Safety hazard din ang pagkakaroon ng isang unmaintained home. Kapag nga pumasok yung tubig dun sa mismo structure ng bahay natin, yung mga electrical natin, like yung mga electrical outlets, possible din siyang pumutok kapag nadaanan ng tubig. Bukod sa structural damages, mahalaga rin ang home maintenance para makaiwas sa health risks. Nagkakaroon tayo ng molds kapag napapasukan ng tubig. Nagkakaroon ng moisture doon sa loob ng bahay natin. Chemical kasi ang molds eh. So, hindi siya safe for children, hindi rin siya safe for the old ones. At ang pinaka-nakakainis na risk na pwede mangyari sa ating mga bahay kapag hindi ito na-maintain ay walang iba kundi ang mga peste! Maraming klaseng pest na nakikita natin sa bahay. Unang-una yung mga rodents, yung cockroaches, yung flies, at saka yung mga ants. But the most destructive ones nakikita natin is yung anay. Yung talagang problema ng mga tao. Kung saan na lang pumapasok yan, at saka they destroy your structures. At saka it pose a health risk. Susunod, alamin ang ilang tips and practices kung paano natin masisigurong well-maintained and comfortable ang ating big investment sa pagbabalik ng iHeart PH. Mahigit 30 years na ang nakakaraan nang magtrabaho bilang isang OFW si Nanay Loli. At ang bunga ng kanyang pagsusumikap ay ang bahay na ito na unti-unti niyang napagyaman sa paglipas ng mga taon. Itong bahay pinatayo namin ng 1994. Nag-abroad ako, tapos unti-unti namin pinagawa. Hindi biro naging sakripisyo ni Nanay Loli para sa kanyang pamilya at lalo na sa pagpapatayo ng kanyang dream home. Kaya naman talagang pinagkakaingatan niya at inaalagaan ng kanyang big investment by properly maintaining her family's home. Taon-taon, tinitingnan namin kung anong mga sira ng mga bahay. Una, pinatitingnan ko muna yung mga yero, yung butas, yung mga tulo, at kung kailangan palitan. Tapos yung mga gutter, at pati ng mga tubig para hindi lumaki yung aming bill. Palagi na tinitingnan yung kung may mga anay kasi makikita naman natin yung mga bakas niya. Yun ang una doon sa mga kahoy, pumupunta yung mga anay eh.
Alam ni Nanay Loli ang kahalagahan ng isang well-maintained home, lalo't malaki ang ambag nito sa quality of living and peace of mind ng kanyang pamilya. Pag makakita mo malinis ang bahay, parang ang ating isip maliwalas. Maganda talaga tingnan pag ang bahay ay malinis. Prevention is better than cure, ika nga. At ang kasabihang yan ay maa-apply din natin sa pag-maintain ng ating bahay. At para makaiwas tayo sa sakit ng ulo in the long run, ugaliin natin ipa-check at alagaan ang ating bahay. So, ang mga kailangan natin bigyan pansin at bantayan sa pag-maintain ng bahay, number 1, yung leak natin. Once na may makita tayong tumutulo doon, possible kasi na mas lumaki pa yung damage nun, mas malaki pa yung magiging gastos ninyo later part. Mahalagang bantayan din natin ang plumbing ng ating bahay. Tingnan ang mga sewer tank kung kailangan na itong isiphon. Another thing is i-check yung mga electrical natin. Kasi kung meron siya mga problems in the future or may makita kayo na may problema doon, possible siya ng fire breakage natin. So, medyo hindi na siya safe. Bigyan pansin nyo rin ang foundations and walls. Kung may kailangang ipa-reinforce at repainting, agapan na ito kaagad para makamenos gastos. Kung may nakita kang cracks, etc., doon so solusyonan na. Yung mga paintworks, I usually suggest na gawin siya ng 1 year para at least napapahira na siya. Hindi mo na siya yung hintayin lumuma ng husto bago mo siya pahira. So yung coating niya medyo mas tipid. Pest control is also a must-do para ma-maintain na healthy hindi lang ang inyong home, kundi pati na rin ang inyong loved ones. You cannot avoid yung termites kasi pumapasok yan. Whether you like it or not, itong pinakasakit ng ulo kasi magandang pagkatayo ng bahay mo, gusto mo wood siya kasi para warm ang dating niya. But kinakain ng anay, so malaking damage yan. So it's very important for them to engage the services of a pest company, yung magkokontrol ng termite para ma-preserve yung mga properties nila sa loob ng bahay. At gaya nga ng nasabi ko kanina, even the most basic and simple chores gaya ng pagwawalis at pagpapalit ng bed sheets can also be a great way to preserve and maintain the sanctity of your home. Maging yung simpleng pagbubukas nga lang ng mga bintana ay malaking bagay na rin. Just by opening our windows, nakababawas agad ito sa indoor air pollutants at nakaiiwas sa growth of molds and allergens. At syempre, reduce electricity consumption. Regular mong linisin yung bahay mo para ma-avoid yung mga pests na pumasok. So for daily maintenance, pwede tayo mag-check ng ating mga bed sheets and etc. para ma-avoid yung mga surot. So pwede natin siyang palitan weekly or for example, i-check kung malinis na. Then we can do the vacuum, yung pagmamop. Yung simple na paglalagay natin ng tubig sa sink will remove bad odors ng sink natin. Hindi natatapos ang responsibility natin oras na mabuo ang ating bahay. We all have to put in the work para masigurong maganda at kaaya-aya ang tirahan. Because after all, the home becomes a home the moment we take good care of it.